Bakit nga ba tayo nagmumotor? Kadalasan yung iba sa atin galing sa bahay, papunta sa trabaho. O kaya naman galing sa bahay, papunta sa galaan. In short, from point A to point B. Kaya naman kung motor na from point A to point B lang ang hanap ninyo, syempre dapat yung matibay na, pero hindi naman ganon kamahalan. Ito na nga, i-review natin ngayong araw ang bagong SYM Bonus 110cc. Tignan natin yung kanyang specs and features. Tara! Motor na from point A to point B lang ang hanap nyo, isa tong SYM Bonus 110 sa talaga namang may napatunayan na. In fact, napakarami ng owners nito na tumagal na yung kanilang motor ng mahabang panahon. At sa pagdaan nga ng mga taon ay kung makikita nyo, medyo na iba na rin yung kanyang forma, yung bihes, yung decals niya. Pero nandun pa rin yung pinaka-core niya, yung pinakatibay ng makina. Speaking of makina, meron tayo ditong 4-stroke, single cylinder, 4-speed semi-automatic, 108cc carburetor type, kaya napakadaling kalikutin ng mga mekaniko. Air-cooled at nasa kategory ng underbone. We can expect a maximum power of 4.6 kilowatts at 7,500 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 7.46 Newton meter at 5,500 RPM. Pero wag nyo ismulin, dahil nga semi-automatic ito at ma-maximize mo yung gearing transition, ay masasabi ko na sapat na rin yung pinakahatak niya para sa kanyang displacement and maximum power. Sa front looks, makikita natin super minimalist lang and very compact yung kanya itsura. Sa headlight, meron tayo ditong bulb type na mga ilaw, pati sa mga turn signals. Pero lahat ng assembly na yan ay naandito sa pinakaulo. Kaya naman kapag lumiko ka, sasabay yung pinakailaw mo. And of course, may advantage pa rin naman ng yellow light para sa mga sitwasyon na mauulan. Dahil mas kitang-kita pa rin natin yung kalsada. Meron din tayo ditong SYM emblem. Then super minimalist lang na mga curves and lines dito. And then decals niya, hindi rin ganun kadami. Actually, nasa may kaliwa lang yung pinaka-decals niya na merong bonus 110 with a combination of gray, red, and black. Sa kanan naman is super minimalist lang na parang yung kanto lang yung may decals. Sa gulong naman, meron tayong tire size dito na 2.25 by 17. We have here 17 inches wheels at kung makikita nyo, naka-Rayos rim pa siya. Napakatibay po ng isang yan. But of course, syempre, tube type pa yung kanyang mga tires. But still, itong Rayos rim na to, subok na sigurado na talaga yan kahit sa mga medyo off-road experiences ay kayang-kayang i-endure ng ganitong klaseng wheels. At the same time, meron tayo ditong single hydraulic disc at ang maganda sa kanya, netizens, 2-pot caliper po yan. So, malakas din yung kanyang braking power. Though, syempre, hindi na tayo nag-expect ng ABS sa mga ganitong category. But still, 2-pot caliper is really commendable. Syempre, disc brake. Sa fender naman, makikita natin yung kanyang pinaka-fairings, netizens, is matte. Napakaganda po ng pagka-matte niya. And alam naman natin na labanan na ngayon sa mga motorsiklo is matte colors. Itong isang to, hindi siya nagpahuli, naka-matte finish na rin tayo at ang ganda ng paint job niya, netizens. For the suspension naman, we have here telescopic fork and ang ganda rin ng paint job niya. No? Medyo makintab naman sa isang to. So, bali naglalaro yung matte finish tsaka glossy finish dito sa kanyang wheels. At pag nakita nyo siya sa personal, netizens, hindi nyo siya masasabing cheap quality plastic and materials. Napaka-premium ng datingan niya. Halata mong compact and durable. Pagdating naman dito sa side profile, netizens, makikita natin agad yung difference pagdating sa decals and color combinations, of course. We have here red and black. For the decals, meron tayo ditong bonus with the white fonts na medyo may outline ng black, and then yung pinaka-background is color red. Ang ganda ng pagka-red niya dito sa fairings dito, super matte yung finish niya, hindi siya humiwalay. Pinanindigan niya na matte talaga yung mga fairings niya, and ang ganda po ng quality ng fairings niya. Ayun, no? Super flexible po niyan, so hindi siya basta-basta yung tipong mababasag agad, just in case lang naman na ma-aksidente tayo. Also here, we have black decals, may konting stripe ng red. Dito naman, red na may konting stripe ng black. Dito mo rin makikita yung beauty ng fender niya dito. Of course, for the underbone category, semi-automatic, syempre usong-uso yung may ganito dati, di ba? May konting palikpik and it's also good for aerodynamics. Yung iba nga, dahil may puwang pa dito, nalalagyan pa nila yan ng mga bulsa. For this part naman, meron naman tayo nakasulat na SYM, ganun din, white fonts. Konting decals lang din, dito yung parang gunpowder, tapos red. Konting lines lang dito, and ayun na, okay na. Napakalinis na ng fairings siya dito. Sa engine, meron tayo naka-engrave na SYM, nakasulat, which is made in Taiwan. Kaya, pagdating sa reliability,
reliability, super reliable din talaga ng engine ng SYM. Also, one thing na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang pinaka exhaust or tambucho, naka matte finish na rin po. And of course, yung paint dito is yung heat resistant paint. It's also very appealing to me. Meron din tayo ditong mga rubber material para sa tapakan ng angkas at ng driver, which is yung parang genuine part na talagang chine-cherish ng mga enthusiasts pagdating sa mga gantong category. Gusto nila yung mga genuine parts na yan, yung mga rubber na yan. May kickstart pa tayo dito. Usually sa mga motor nowadays, wala nang kickstart, pero dahil sobrang classic ng motor na to, meron ka pang backup na kickstart. So meron kang peace of mind na kahit na madiskarga yung baterya mo, di mo gumana tong push start mo, meron ka pang backup na kickstart. So that's very good. And of course, dito we have the pedal metal for our brakes sa likuran. Sa brake naman sa unahan, dito sa itaas. Naka-matte finish din yung kanyang brake levers. Sa kabila, wala siyang brake levers. Sa kanan lang. And of course, meron din tayo nakalagay dito 110 new stylish. Oh, talaga naman. New stylish na siya. Napakaganda rin ang mga gulong niya. Netizen. Dito sa pinaka-side profile. Dito, maganda tingnan yung gulong niya. Ang sarap itay concept. Charis. Dito naman sa kanyang unahan, netizens, we have here analog display. And of course, disusi pa siya na ilalak din yung kanyang manibela. So, kapag nakalak na ganyan, hindi mo na maitutuwid dyan. May hirapan na yung mga magnanakaw dyan. Wala siyang key shutter pa. So, super easy lang naman. Ignition. Tapos, dito sa analog display niya, netizens, you have all the information. Kagaya ng mga gear indicator. 1, 2, 3, neutral. Tapos 4. So, dyan ako medyo nalilito kasi wala kang clutch, no? So, dapat make sure palagi naka-neutral kapag magpa-park na kayo. And, meron tayo dito yung fuel indicator. Tapos, may turn signals dito. Nakatawa yung turn signals nyo. Nandito yung left. Tapos, nasa ibaba yung right. Galing, di ba? Kailangan nakita ng ganyan. Of course, high beam indicator. Odometer sa gitna. Meron tayong 18 para ang natatakbo niya. So, sana may test drive natin ito ng malayuan soon. And of course, speedometer. Sa mga pindutan naman natin, meron tayo ditong high beam and low beam, turn signals, and busina. Meron din siyang choke dito. Siyempre, kung papainitin nyo, pwede nyo din siyang i-activate. At sa kanang bahagi naman, meron tayong switch para sa ilaw and then electric start. Nasa regular side lang naman yung quality ng kanyang mga pindutan, ng buttons, pati na rin yung mga grips niya. Pero may balancer pa rin siya sa dulo na matte finish. And dahan-dahan kayo dito kasi napakalakas ng throttle nito. Yung iba pinapa-adjust pa to kasi konting pihit mo lang, talagang umaarangkada na agad yung motorsiklo. Ibibigay niya agad yung tunay na kaligayang nararamdaman mo. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumotor. Etong motorsiklo na ito ay mabibigay sa inyo for free. Simpleng-simple lang ang gagawin nyo, netizens, para mapanalunan nyo itong SYM Bonus 110. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-follow ang page ng SYM Philippines na nakalink dyan sa comment section sa ibaba. Pagkatapos ay i-screenshot nyo and then i-comment ninyo yung screenshot na yon dito sa video na ito. And then, ika-caption nyo dun, of course, kung bakit kayo yung deserving na magkaroon netong SYM Bonus 110. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan lagyan ng hashtag SYM and hashtag netizen. Pagdating naman dito sa kanyang mga side mirrors, medyo maliit lang siya. Pero sakto na siya. No? Pag tinignan mo kasi dito sa likod, parang maliit lang siya. Pero kapag yung piece mo salamin na, sapat na para makita mo yung mga nasa likuran mo, both left side and right side. For the stem, hindi rin siya ganun ka-overstanding. Medyo maikli lang siya. And of course, meron din tayong mga rubber protector dito. So, it's really sturdy naman kapag tinignan nyo yung mga parts niya, even the small details. Pagdating naman sa taillight, netizens, super pointy ng isang to. Medyo may katabaan siya, no? Hindi siya super slim. Pero itong part na to, ang advantage naman niya is super visible siya. And of course, meron din tayong turn signals sa bulb type. Isang buong assembly lang siya, kaya wala na tayong mga intindihin na baka mga babaling turn signals dito na nakalawit. And of course, may reflector din tayo dito. Added visibility sa atin at night. Tapos, yung plate light naman niya ay hagip na dito sa full assembly na to. Walang separated na plate light. Sa fender naman, kung makikita ninyo, medyo slim dito, tas bilang kumapal dito ng konti. And that's very safe para hindi natin matalsikan yung mga angkas natin, pati yung mga nasa likuran natin. Lalong-lalo na sa mga tag-ulan na sitwasyon. We have here drum brakes na braking system sa likod. And kung makikita ninyo, naka-dual shock tayo dito. And of course, for the rear suspension, we have here swing arm. Yung dual shocks niya, manipis lang siya. So, abangan ninyo sa test drive. Kung gusto nyo mapanood yung test drive review ko, comment nyo sa ibaba. So, syempre, naka-chain drive tayo dito na maganda sa chain cover niya, netizens. Medyo malaki siya. Pero kalahati
kalahati lang, hanggang dito lang. Kung makita nyo, ang ganda ng sakop niya. Kaya medyo ligtas pa din sa mga dumi-dumi yung ating mga kadena. Also, dito nyo makikita yung side stand niya. Wala siyang kill switch sa kanyang side stand. Pedal metals din for our gearing transition, dagdag, tapos bawas. Yung iba gusto sungkit-sungkitan lang eh. Pero marami ding sanay dito kasi ito yung mas classic eh. Dagdag, bawas. For the seat naman, it says, kung makikita nyo yung pinaka-seat cover niya, we have here leather material. Ang advantage yan, mas premium and syempre durable. Pero yun nga, sa matag-init na sitwasyon ay mas mabilis naman siyang uminit. Ngayon, medyo flat yung pagkakahulma ng kanyang seat. Bago pa man mauso yung mga flat seat dito sa SYM, meron na silang flat seat. And may konting separation naman para sa driver and angkas, pero dito lang siya. Wala siya yung talagang pinaka-stopper. Yung pinakahulma lang niya. Pero ito sapat lang. Medyo makapal pa nga kung tutuusin yung kanyang upholstery dito sa kanyang seat. Habang dito naman sa may dulo ay merong SYM na nakasulat. And of course, meron din tayong stitches dito. So that's also a premium quality. For the grab bar, it's really sturdy. Medyo hindi siya overextending. Compact lang siya. Para masikip siya dito. Hindi siya masyado nakalabas, no? Kaya yung feels niya talaga super sturdy pagdating sa mga angkas natin na kakapit dito. Of course, nabubuksan din yung upuan niya. May susian dito. So, buksan lang natin siyang ganyan. And yan, makikita nyo, meron pala siyang storage. So, tanggalin ko lang to. Ito yung pinagbalatan ng ating box for our Makoto battery. At sa mga nagtatanong po kung paano yung parts and availability kapag bumili ako ng SYM, meron silang sariling shop, which is Makoto shop, na super accessible naman. Kaya, no need to worry na wala kayong mabibili ng parts. Dito yung mga manual niya. I think kasya din dito yung ating papeles ng motor. Kung medyo manipis lang or parang portable lang inyong kapote, pwede rin siguro dyan. Tapos, dito mo rin matatagpuan yung kanyang fuel tank. Meron tayong 3.8 liters na fuel tank capacity. Ayan. Tapos yung fuel cap niya is kulay black din. Napaka-ganda rin ang kanyang fuel consumption. So for 3.8 liters na fuel tank capacity ay meron tong average fuel consumption na naglalaro sa around 55 kilometers per liter. Still may vary, depende sa inyo as a driver, throttle habit, road condition, etc. etc. So pwedeng maiba pa yung makukuha ninyo. Pero ang point doon is still carburetor type dahil nga semi-automatic siya. Matipid pa rin po sa gasolina ang isang ito. It also has a compression ratio of 9.1:1. So ito pala, so makikita nyo sa pinakaupuan niya, meron tayo ditong 14 tsaka digits na mga tools. So just in case lang nakakailanganin nyo during rides ng malalayo, pagka kinailangan nyo, meron pa rin siyang tools. And of course, hindi mawawala yung ating mga designated hooks para sa ating helmet. Dahil nga wala siyang storage, pwede naman kayo magpakabit ng top box. For example, meron tayo ditong ID Helmet Venom. Ayan, no? For only 3,300 na nabili natin sa ating Shopee Nedi Shop. Ayan, pwede mo siyang i-hook dito. Pag hinook mo yan dyan, may sasara mo na. Meron tayo dito bore and stroke na 50 by 55 millimeters. Makikita nyo yung aking sitting position sa kanya, Nedisys. Naka-upright lang tayo, kaya super relaxing lang din. Pati yung positioning ng manibela. Medyo may kahabaan yung manibela niya, no? Pero still, madali lang naman siya iliko-liko. Kung kailangan nyo mag-maneuver and also for cornering, napakadali lang pong kontrolin ng motorsiklo na ito. Meron tayong ground clearance na 120 millimeters. Medyo mabababa lang talaga ground clearance sa papansin ko pagdating sa mga SYM units. Advantage naman nun is yung kanyang center of gravity. Siyempre, mas mababa, mas maganda yung lapat niya or yung takbo niya sa kalsada. Sa likurang tire size naman niya, meron tayo dito 2.50 by 17. 17 inches wheels and of course, naka-Rayos rim na rin tayo dyan. Or yung tinatawag nga nilang spoke wheels. Meron itong bigat na 98 kilograms. Saktong-sakto na for 110cc category. Magaan na rin to, kaya good for beginners. For the seat height naman, so my height is 5'4", pero abot naman. Parehas ng dalawang paa. So good na good ito para sa ating mga Asian height. Abot na abot ng mga Pilipino to. Okay, sound check natin. Diba? May tunog na siya ngayon. Meron tong available colors na glossy orange. Meron din tayong matte blue. At ito nire-review natin ngayon yung matte red. And para naman sa kanyang SRP, meron ito ngayong SRP na 54,300 pesos. Para sa presyo na yan, Nedisys, masasabi ko na isa itong SYM bonus sa merong forma at the same time napakatibay na. So if you want something na kaya kang dalhin from point A to point B, and even sa mga long ride, kaya rin ito dahil isa ang semi-automatic transmission
transmission sa mga una ko naging motorsiklo at masasabi kong kayang-kaya makipagsabayan nito even sa mga scooters nowadays na in ngayon sa market. Still, kaya continuous ang production nito dahil napakarami tumatangkilik nito, and for installment naman, mas abot kaya ng regular na individual kumpara sa mga mas nagmamahalan na ngayon ng mga scooters. Kayo netizens, nagustuhan nyo ba ang SYM Bonus 110? Meron ba kayong mga kilala na owners neto? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung gusto nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.